Pakinggan natin mga kababayan itong banat ng isang pastor yata ito or theologians ng protestante against sa teaching ng perpetual virginity of Mary. The doctrine of the perpetual virginity of Mary first appeared in the late 2nd century in an apocryphal text called the Proto-Evangelium of James. This document is filled with errors and conflicts of the gospel. In this document, Mary remains a lifelong virgin and Joseph is an old man who marries her without physical desire. And the brothers of Jesus mentioned in the canonical Gospels are explained as Joseph's sons from an earlier marriage. Growing up in the Oriental Orthodox Church, which is nearly identical to the Eastern Orthodox Church, this was taught so matter-of-factly that many, including myself, thought it was in Scripture. But it was clearly not. Additionally, the Proto-Evangelium of James is the source of Mary narratives found in the Quran. The doctrine of Mary's perpetual virginity ignores the New Testament explicitly affirming Mary's virginity only until the birth of Jesus, and does not continue to call her a virgin afterward. Okay, ang sagot po natin mga kababayan, yung sinasabi niya na ang unang dokumento daw na lumabas na si Maria ay perpetual virgin ay doon sa dokumento ng Proto-Evangelium ni James. Ito pong Proto-Evangelium mga kababayan of St. James na ito'y apokripa, hindi ho ito tinatanggap ng simbahan. Kung mayroon mang nakasaad doon sa dokumento na si Maria ay perpetual virgin, hindi nangangahulugan na ang simbahan ay doon kumuha sa kanyang doktrina, sapagkat ang tinatawag apokripa ng Proto-Evangelium of James ay hindi yan tanggap ng simbahang Katoliko. Ang tinanggap ng simbahang Katoliko na si Maria ay magdadalang tao, manganganak ng isang batang lalaki na tatawaging Emmanuel, ay prior to 2nd century pa, Old Testament 7 verse 14, na ang sabi dito sa King James Version, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call him Emmanuel." So, dito po sa nabasa natin, ang woman na binanggit dito, ayon sa propesya, ay walang iba kundi si Maria. At ang son dito na binanggit na kanyang i-conceive, ayon sa hula, ay ang batang si Jesus sa kanyang pagkatao. At yan po ay natupad dito sa Book of Matthew chapter 1, the verses 23. Basahin po natin, "Behold, a virgin will with a child, and shall bring forth a son, and they shall call him Emmanuel," which being interpreted, God is with us. In other words, brothers and sisters, itong sinasabi ng Protestant na ito ay hindi siya tinanggap ng simbahang Katoliko, sapagkat sabi natin, kung mayroon man na binanggit na perpetual virginity ang dokumento ng Proto-Evangelium of James, doesn't mean na tinanggap yan ng Katoliko, na yan ang katotohanan. Ang tinanggap ng Katoliko ay ang nakasulat sa Isaiah chapter 7 verse 14, na ito'y matanda pa sa Proto-Evangelium ni James. Yan po ang dapat nating tandaan. Pangalawa, ang sabi niya, ang pagka-virginity daw ni Mary last till na siya ay nag-anak kay Jesus. Dahil binasa, kahit hindi binanggit mga kababayan, at ito naman ang
basihan ng almost Protestant dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 1, verse 25, na ang pagkabanggit dito, pag binasa mo mga kababayan at wala kang tinatawag critical analysis at parallel statement para maintindihan, ay masabi mong totoo na si Maria, birhen lang nang siya po ay prior na hindi pa nanganak kay Kristo. Ngunit pagkatapos, hindi na siya birhen. Dahil dito mababasa natin, ito ang kanilang argumento at ididebunk natin mga kababayan. Sabi dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 1, verse 25, basahin ho natin mga kababayan. Sabi dito, at hindi siya lumapit kay Maria at hindi kinikilala ni Jose si Maria hanggang ito ay manganak ng isang batang lalaki. Ang sinasabi dito, hindi kinakilala, sa ibang version, hindi nilapitan hanggang siya ay nanganak at pinangalan ng Jesus. Ibig sabihin, pagkatapos daw ng panganak ni Maria, dahil sa terminong hanggang siya ay nanganak, ay marami na siyang mga anak o nanganak na sila ni Jose. Yan po ang kalimitan na argumento ng mga anti-Catholic mga kababayan. Ngunit atin pong ididibang dito sa Matthew 28:19, ginamit din ni Kristo ang salitang hanggang. Sabi dito, go ye therefore to all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I will go always with you till the end of time. Ibig bang sabihin, pagkatapos ng panahon, hindi na kasama si Kristo sa simbahan? Hindi na kasama sa apostoles? Dahil sa salitang hanggang o till? Kaya mga kababayan, mali pong isipin na ito ay mayroon nang nangyayari na iba. Yan po mga kababayan ang dapat nating maintindihan. Isa pa, doon sa pangalawang Samuel 6:23, hindi nanganak si Mikal hanggang siya ay namatay. Ang terminong hanggang, ibig bang sabihin si Mikal pagkatapos ng namatay ay nanganak? Hindi pa rin. Kaya itong argumento na hindi nilapitan ni Jose si Maria hanggang siya ay nanganak, hindi po ito may ibang kahulugan pagkatapos na nanganak. Kaya yang sinasabing si Maria ay maraming anak dahil sa terminong hanggang o till, yan po ay hindi totoo at pang-atake lamang. At ayon dyan sa tinatawag na Greek adelphos, hindi ho lahat na sinasabing adelphoi ay siblings, dahil hindi binanggit dyan kung sino ang kanilang ama ayon sa Marcos 6:3 na kapatid daw ni Kristo. Kung kapatid ni Kristo, dapat makita sana at mabasa ang kanilang ama si Jose na bana ni Maria. Kaya wala hong mabasang ganon. Kaya ito po ay isang kasinungalingan at pang-aatake lamang. Marami pong salamat.